Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo. Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, ew! Grabe naman yan, Kong Erice. Masyado mong ibinulgar etong si Ping Lacson. Baka ho umiyak yan at sisihin kayo. Kidding aside mga kababayan. Mantakan nyo yun, no? Ito daw si Ping Lacson, may dandil na pala. Kaya ayaw nang ipatawag, no? Etong mga 18 ex-marine na ito at etong mga bersamin. Biruin nyo yan mga kababayan. When the price is right talaga mga kababayan. Hindi ka na dun sa hustisya eh. Hindi ka na dun sa accountability ng mga nasasangkot eh. Dun ka na sa utos ng amo mo. Kaya etong si Ping Lacson mga kababayan, ala na hong kredibilidad yan sa mga sinasabi niya kasi nababayaran naman ho yan. Marami na hong nakakahalata sa galawan netong si Ping Lacson. Kaya hindi niya na ho maitatanggi. At gaya nga ng sinabi ni Kong Erice na parte na siya ng cover up. Yan ho ang pinaka main goal ngayon netong si Ping Lacson. Ang i-cover up ang mga nasasangkot dahil ang amo niya mismo ang sangkot. Di ba mga kababayan? Mantakin nyo yan ha. Tapos, ayan, umamin na itong mga bersamin. Nasangkot mismo. Ito nga si Bongbong Marcos. Pero anong ginagawa ni Lacson? Hindi pa rin ho niya pinapatawag itong si Bersamin para malaman ho ng taong bayan. Nasangkot talaga itong si Bongbong Marcos na siya ang mastermind. Ito pa mga kababayan, no? May hawak pa na 1.2 billion itong si Bersamin. Ano ginagawa ni Lacson? Ala ho siyang ginagawang aksyon. Di ba? Kaya tuloy hindi mo maaalis sa isip ng taong bayan na pagdudahan ka, Ping Lacson. Napakahalata na kasi ng galawan mo. Yung mga malalaking pangalan na nasa sangkot, hindi mo pinapatawag. Mas gusto mo pang humuli ng mga maliliit. Ang piling mo malaking isda na si Bong Revilla. Nagkakamali ka. Maliit lang yan. Kumbaga sap-sap lang eh. Ang gusto ng taong bayan, yun talagang mga mastermind. Dahil nga amo mo sila, nakatanggap ka ng mali-malitang pera, hindi mo yan ipapatawag, hindi mo yan iimbestigahan. Parang ikaw din si John Vic eh. Hindi kayo nalalayo. Na kesyo hinahanap na daw si Saldico, na nagpaano na ng red notice sa Interpol. Mema lang pala. Dahil ilang buwang nakakalipas, ala pa rin update tungkol kay Saldico, ganyan na ganyan ka, Ping Lacson. Ganyan na ganyan kayo kasi nagiging tuta kayo or tuta na kayo ng administrasyon ito. Mga kababayan, sa video nga pala na ito pag-uusapan or tatalakayin natin yung mga dagdag pasabog. Neto nga siya Attorney Baligo dito nga sa kanyang exclusive interview dito sa Third Floor Studio. Pero bago yan mga kababayan, papasadahan muna natin. Ito nga si Saba Queen, si Laila de Lima. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang video mga kababayan, wala hong bukang bibigyan kundi mga Duterte. Ano pa nga bang ine-expect natin dito kaya Laila de Lima mga kababayan? Isa rin ho yan na anti-Duterte. Parang si Trililing din yan mga kababayan na hanggang ngayon masama pa rin ang loob niya sa mga Duterte. Pansinin nyo mga kababayan, ito yung video niya, pansinin nyo, walang bukang bibigyan kundi mga Duterte. Tignan yung video na to. Nangyari yung rehimen ni Rodrigo Duterte na malawakan yung mga pagpatay. Kaya siya nasasakdal na ngayon sa ICC. Nangyayari din itong hindi pagpapanagot kay Sara Duterte na yung kanyang mga issue na binato sa kanya sa maling paggamit ng confidential funds at iba pa na mga akusasyon ay hindi pa rin niya hinaharap
Kaya nga, nahaharap na naman siya ngayon sa isang impeachment proceeding. Ano sabi ko sa inyo mga kababayan? Di ba? Puro Duterte, Duterte, Duterte ang nasa bunganga niya ni Saba Queen. Etong tungkol kay BP Sara, gasgas na ho yung reklamo nilang confidential funds. Ala na ho bang bago? And then, yung mga pangyayari din ngayon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, yung ba, yung pagpapanagot dun sa mga kurakot, yung mga pagpapanagot dun sa mga sangkot sa malawakan, the biggest corruption scandal in history. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Ilan pa lang ba ang mga nakukulong? Nasaan yung mga big fish at mga mastermind? So, and then, ano na nangyari sa ICI? Yung mga ganon, di ba? And then, wala rin yung nangyayari dun sa aming sinusulong na ICA-IC bill. So, yung pananagutan, the core message that I would really want to stress, and I think yun din ang mga sasabihin ng mga iba pang magsasalita, ay yung mga pananagutan, nasaan na yung pagpapanagot. Kailangan talaga siguraduhin natin na napapanagot natin ang lahat ng mga may kasalanan sa ating bansa, lalo na sa usapin ng katiwalian, usapin ng paglalabag ng human rights, usapin ng mga unresolved extrajudicial killings. Yun po ang ating sinishare sa ating mga kababayan. Hindi lang po ito pag-alala kung ano nangyari sa 1986 na hinangaan tayo ng buong mundo dahil sa tapang at paninindigan ng sambayanang Pilipino na hindi gumamit ng dahas, kundi pagpapaalala rin na marami pa tayong dapat gawin, marami pa tayong panawagan para magkaroon ng tunay na demokrasya, para magkaroon ng malinis na pamamaraan, administration or good governance sa ating bansa. Marami pa, lalo na sa linya ng pagpapanagot. Hindi tayo kontento na ilan-ilan lang ang ikukulong nila. Hindi tayo kontento na hanggang dyan lang sila, na wala na, hindi na natin nakikita kung ano ang mga nagiging developments dyan sa mga investigations sa corruption. And syempre, kailangan bantayan natin ng maigi, very closely, very seriously, yung mga developments ngayon sa ICC, na finally, meron ng proseso na tunay na gumagalaw. Nakikita naman natin yan dun sa first 2 days of hearings, doon sa confirmation of charges, doon sa ICC. At abangan din po natin at tutukan din po natin yung mga kaganapan sa magsisimula ng impeachment proceedings against VP Sara Duterte. Kasi hindi pa po siya lusot. Kahit gano'n ang naging desisyon ng ating Korte Suprema, pero more on technicalities lang yon, hindi pa po siya lusot. Kailangan pa rin niyang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. So accountability is the central message. Pero Okay. at the same time, bago mag-People Power Anniversary, meron din kumalat na parang kaisipan na pwedeng magkaisa with the present administration. Ano po masasabi niyo? Yung panawagan natin ay yung talagang tunay na magmamahal sa ating bansa. Yung mga talagang matitino ang kaisipan. Yung talagang mga alam ang mga nangyayari. Yung mga mulat. Hindi yung mga sarado yung mga isip. Hindi yung mga panatiko. Hindi yung mga talagang wala silang pakialam kahit ganun ang nangyari nga during the Duterte regime, ay pinalakpakan pa nila ng gusto kahit ganun nga ang nangyari. Pero tingnan nyo yung mga naging disclosures on presentations ng prosecutor, ng ICC at ng mga counsel of the victims, sila Attorney Andres saka sila Attorney Butuyan. Ang gaganda ng kanilang mga punto na pinakita dun sa second day of confirmation hearing, although hindi ko naman nakita lahat, pero yung ibang portion doon talaga namang impressive yung kanilang pagpipresenta. What is the case all about? Bakit kailangan talaga na panagutin si Rodrigo Duterte bilang co-perpetrator ng kasuklam-suklam na krimen na yan, na crime against humanity. I understand you recently filed a bill to institutionalize yung Feb 25 Oh, yes. holiday. And Malacanang said that PBBM is studying yung bills po na pinay ninyo. What do we make of this po? Well, that would be good for the palace, for the office of the president himself, to really think of seriously studying the matter. At sana hindi po matagalan yung pag-aral
ng usapin na yan. Kailangan naman po kasi dati naman po nandyan yan. Dati naman po ay talagang national holiday, non-working holiday po ang February 25 pero biglang ang naalis nung administrasyon na ni Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi naman hong mahirap desisyonan yan kasi kailangan talaga laging pinapaalala sa tao anong kahulugan nung 1986 people power. Sa gitna lalo na ng matinding mga disinformation at historical revision. Hindi pwedeng itago na lang ang katotohanan tungkol sa tunay na nangyari, bakit nagkaroon ng 1986 EDSA People Power Revolution. Thank you. Ma'am, sa inyo po, paano po mapapreserve ng lahat ng generasyon ang legasiya ng EDSA People Power? All generations po, paano? Bukod nga sa pag-celebrate niyan every year, meaningfully celebrated, kailangan din ng mga ilan-ilan na mga activities. You know, mga presentations, even mga art exhibits, and then mga academic discussions, and then lalo na sa paaralan, sa education. Kailangan sinasama yan sa kasama ng study of history. It is one of the most momentous portion or part of our history. So may mga iba-ibang paraan para lalong napapaalala at natututo ang ating mga kabataan. At ang pinaka konkreto na gawin para lalong naaalala ay yun nga na siniseryoso ang usapin ng pananagutan. Kasi pinapanagot nga natin yung diktadura noon na hindi nga masyado rin na pagtuunan ng pansin yan in the sense na hindi naman talaga nagkaroon. Mas maganda sana kung nagkaroon ng Truth Commission, di ba, sa mga nangyari noon during the martial law era, pero hindi nangyari yon. So itong mga ngayon, yung mga activities, importante po yan na hindi dapat yan nabubura sa kaisipan ng mga hindi lang sa present generation, kundi sa mga susunod pa na mga henerasyon. 40 years ago, nandito ako. 1986. Noong 2001, EDSA 2, nandito rin ako. Noon masaya, dahil iisa nagkakaisa. Lumalaban sa pangulong mga korap. Ngayon, nalulungkot ako. Bakit, sir? Kasi watak. Isa lang naman ang dahilan kung bakit naghihirap yung bayan natin, nagkakagulo natin yung bayan natin, dahil sa yung administrasyong Marcos, sila yung ugat ng korupsyon. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Pangulong Marcos. Tumakbo sila kasama si BP Sara. Sabi nila, unity, susi sa pagbabago at pagunlad. Naupo sila, ano nangyari? Only away. Only nakaw. At kitang-kita natin yung epekto ng ginagawa nila sa pagdurusa at kahirapan ng mga mamamayan. Kaya kung may natitira para silang hiya o awa, palagay ko para sa ikatatahimik ng bansang Pilipinas, dapat mag-resign na sila. Silang dalawa. Mabigyan tayo ng fresh mandate. Hindi naman yan unconstitutional. Sapagkat kung magre-resign silang dalawa, papalit yung Senate President. At kahit papano magkakaroon ng normalcy. At kahit papano maihahanda natin ng maayos yung 2028 national and local elections. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa.
Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi ipatawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Can you at least reassure that the liberals will not make or coalesce with the current administration in 2028? Mahaba lang po. Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, ew! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng People Power, hinihikayat po tayo ng kasaysayan na magnilay. Paano po tayo umabot dito? Noong 2024 po, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang ginasta ng kanyang administrasyon sa flood control. Langit na po ang sumaway sa kapal niya ng mukha nang makaranas ng matinding pagbaha ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi nagpatalo ang taong bayan at pinahiya ang alyansa ni Marcos Jr. nitong huling halalan. Kaya pagdating ng kanyang 2025 SONA, sinubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng kanyang panawagan na dapat raw mahiya ang mga tiwaling politiko. Mula rito, nagsilabasan ang lahat. Higit 1 trilyong piso pala ang ginasta sa flood control at iba pang maunamalyang proyekto sa infrastruktura. Marami sa mga proyektong ito ay nilistas sa lumobong unprogrammed appropriations at ang mga pondo nito ay kinuha mula sa PhilHealth at iba pang batayang serbisyo. Nilunod sa baha ang taong bayan ng korupsyon ng Administrasyong Marcos Jr. Pinagkait tayo ng serbisyong pangkalusugan, binawian tayo ng oportunidad dahil sa kapabayaan sa sektor ng edukasyon. Ginutom tayo at inabuso tayo. Sumiklab ang galit ng taong bayan sa iba't ibang mga kilos protesta at kabilang dito ang mga trilyon peso march. Nayanig ang gobyerno nating manhid. May mga naimbestiga at pagkatapos ng 4 na mahabang buwan ng paghihintay, may nakulong na isang poging dating senador. Attorney, pasensya na at naistorbo ho namin ang inyong pananghalian, pero maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Binibigay po namin sa inyo ang entablado dahil napanood po namin ang inyong controversial na interview sa isang channel na halos hindi kayo napagbigyan magsalita. Siguro yung tinutukoy po ninyo yung kay Regina Lay. Yung kay Regina Lay ba yun? Regina Lay, opo. At saka kay Ed Lingaw, at saka kay Ma'am Ami Pamintuan. Opo. Na may nag-send po sa akin ng link at pinanood ko. Ay medyo medyo hindi maganda yung signal ko, hindi ko masyadong naririnig yung mga tanong din. Pero I just tried to get the context of the question. Pero normal lang naman po yung demeanor ni Miss Regina Lay. I know where she is coming from. And sa atin lang ay mag-focus tayo sa issues. Yun lang po sa akin.
Tama ho, yun ho ang magaganap ngayong araw na to. Ngunit isang paglilinaw po, bago po tayo pumunta sa talaga namang kainitan ng issue, no? Totoo po bang sinabi ninyo, dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro, sa isang channel din po, no, na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil, number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso, naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So, if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at dinilibiran ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pa lang ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya. No? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Okay. So from congressman to senator, meron. Oo. At Kaya meron nandun po yung nandun po yung konting nuance. Saan po siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney Levy, Kuya. yeah, Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit to ICC or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob at na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman. So, ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng member states, no, ng ICC. Kaya kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, ng kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay. Dahil principally, gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So, nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Ipapa-authenticate po namin yan sa ating, sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas
at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako, ina-update ko ang sarili ko, at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So, hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa. At sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin dahil wala na po eh. So, yun po, wala pong ito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una, ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw. At pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito. Attorney, naiintindihan natin, no, na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, inaasahan niyang detalyeng yan. Lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera. Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo inahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika. Kung sakali yung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda, no, doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila, magpapakita na hindi impartial, no, yung mga investigators. So it will have an impact on the report of the ICC investigators itself, no, or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yatang very irregular yon, no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So, very irregular po ito. And I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through
the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor, no? Palagay ko merong impact naman ito kung sakali. Pero I think there is enough time dahil yung decision, I think, ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So, medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no? Setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong circumstansya ng mga affiants, no? In this case, the former military officers. Kasi nga, imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon, at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote unquote, ng isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibilidad mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibilidad mo bilang isang abogado, and in fact, pati na po yung credibilidad ng isang obispo na tumistigo at bilang witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine, no, ng isang hukuman, in this case nga, the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan? Yun ang problema, no, dahil may mga opisyal tayo. Katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador, no, you should not only be impartial but should appear ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor. Kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na 4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number.